Sinong captain ng the best na nakampi ko? Para sa akin si mid 1. Hindi mo ba ako binanggit? Nandito na ako sa stream. Eh, wala eh. Mas magaling mag-isip yun eh. Siguro mas magaling ka mechanical. Pero... Hindi ako nag-captain. Joke lang. Nag-captain kami. Puro CM nga lang ako. Pero... Ano ba pinapagamit sa'yo ni mid 1? Ba't gustong-gusto mo siya? Tangina mo. Lahat ng hero. Ano yun? Kaya nalaglag agad kayo sa TI eh. Wala kaming practice eh. Tapos kulang pa kami isa. Oh, overstay si Natsumi ha. Kaya nga tol. Masyado siya nagbakasyon. Si Scam mahuli pa ba? Wala na. Si Mid-1 kasi upgraded scam siya, Mel. Upgraded scam si Mid-1. Di matalino din talaga yung si Mid-1. Sobrang matalino yun. Right, I have maybe a bit of a spicy question for you then, Xiao. Because I personally think, you know, I feel like there's this perception of Mid-1, like his public persona is not something that I think a lot of people in Southeast Asia understand. Like people seem to villainize him, right? But when I talk to him in person, like Mid-1's a very good guy to talk to, very chill. Does that carry over on a team environment as well? Like, is it like, you know, it's serious, but it's a working environment. You know, it's environment to learn. Would you say that? Paano ba? Feel ko ano kasi siya eh. Kung paano mo siya nakausap dyan, ganun talaga siya. Chill lang siya pero straight to the point. Tapos, ano lang siya, hindi siya nagsusugarcoat, ganun. Yung environment ng team namin nung SMG days, kahit panalo ka, hindi mo siya makikitang magi-smile. Kasi nakita mo yung, ano ba to? Ang daming mali. Ganun. Para hindi siya satisfied. Pero outside the game, ayun, outside the game, ano siya? Clingy siya. Clingy? Hinahagag ka? Oo, nagaganon siya. Gaganon siya tapos sasabihin niya, ano? ng Dota, what the fuck? Ikaw, partner kita, sabi niya, dapat maging sobrang close natin sa isa't isa, ganun. May time nga lang na kailangan intindihin mo siya kasi serious guy talaga siya. Do you feel like that rubs some people the wrong way? Again, leading to that perception? Because again, I feel like it's not fully warranted what people think about Mid-1. He's a really good guy to talk to, honestly. Like, he's a very kind guy. Ano lang siguro, kaya mukha siyang villain sa iba kasi straight to the point siya magsalita. Kunwari, pag sinabi niyang bobo ka talaga, ganun. Nakikita ka niyang bobo. Pero hindi siya mandadamay ng personal, ganun. More natutunan niya yun kay Papi, ganun din si Papi. Dota game lang talaga. Okay. Si Papi sobrang ayos na kausap sa outside the game. Oh, siguro. Tapos parang honest lang din talaga siya magsabi pagka inside the game. Parang, anong ginagawa mo dito? Ba't parang ang tanga mo naman dyan? Parang ganun. Pero parang never niya i-ment na anything personal. Di mo mapipil na tanginan to, galit lang sa akin to, kaya ginagawa to eh. Hindi ganun. Laging, parang laging business talaga na parang, gusto lang ako matuto na itong taong to, kaya pinapagalitan ako ng ganito. Tsaka competitive kasi silang dalawa eh. Hindi sila, hindi sila makatanggap ng lalo easy lose yung mga ganun. Anong question ba yan? No, it's stuff like, okay, how did you feel? Okay, I'll ask you now. Before we knew DPC was disappearing, right at the moment when they announced no more DPC, how did you feel about this year, right when they announced, and how do you feel about it now that we're like 1/3 of the way through here? How do you feel about it? Do you like it more? Do you feel better about the announcement? Do you feel like it's worse? Tagalogin mo na lang, Joe. Pwede ka sumagot ng Tagalog. Pwede naman. Hindi, iniisip ko lang. Wait lang, i-watch ko muna. Asan na ba yun? Sino ba naglalaro? Geekpam, di ba? Talon Geek, yeah. Geekpam Talon po. Doon nakalagin sa kanila. Ay, si Poloson pala to. Ay, hindi pa na-watch? Na-watch na. Naka-offline mode pala ako. Tangin na kaya pala. Fucking bitch. Ano ba mas okay para sa akin or feeling? Feeling ko mas okay yung gantong setup eh. Kaso, kasi yung dati 'di ba sobrang tagal.
tapos maliit din yung prize pool, hindi ka mukha ngayon sobrang daming $1 million. Ang problema lang, kapag nagkamali ka sa, sa isang team, automatic, madali ka tanggalin. Kasi walang DPC points na kailangan mong pahalagahan eh. Yeah. So, kailangan pag ganyan, hindi ka talaga mag-chill or underperform para chill ka lang sa team. So, okay, this is something yung I ko didn't din, propose this experience last ko time. din. Keep going. Yung experience ko dun sa nakakala ko, okay, bago ako pumirma, akala ko, ako pa lang yung, or 3 pa lang kaming andon. Ngayon pala pagdating ko sa team, kumpleto na pala kami. So, yung maling info, pangit yung kinalabasan sa namin. Yun na siguro yung downside nun, kailangan talaga i-clear mo lahat. Fair. Sorry, nawala ako. Nah, just chatting about yung no DPC and the repercussions. I'm curious, na-mention mo, Jao, na masyadong mahabang DPC. So, yung first DPC system, 6 weeks, diba? Ang tagal. Yung next iteration, naging 3 weeks. Was 3 weeks still too long? Do you feel like if it was down to, say, a very condensed 2-week, maybe a ultra-compressed 1-week format with playoffs, would that have been better? Would you have been happy na may DPC Parentas, more time? Was it just the lack of third-party tournaments for you? Parang ganun din. Parang more on, mas gusto ko maraming tournament. Kaysa dun sa, ang tagal mo naglalaro para sa isang tournament. At saka mas malaki kasi mga prize pool ngayon eh. Hindi ka mukha nung last time, fix na maliit lang talaga eh. Yun nga lang, may chance at saka pera din yung mga mga team na hindi pa masyadong nakaka-experience. At least mag-shine or may price agad. Yeah. That's kind of gone now. Parang ang problema lang kasi talaga sa DVC para sa akin, parang unboring nung nawawala kasi yung mo eh, kumbaga may momentum kang, kumbaga ang lakas mo ngayong araw. Tapos parang nawawala kasi after pa ng mga 3 to 4 days ka maglalaro. Minsan, isang linggo pa, yung next game mo ng series. Pero din siya? Ay, sige ko muna. Hindi, okay yun pagka parang makakapag-prepare ka ulit o makakapag-reset ka. Pero kasi parang yung competition kasi, hindi naman kasi ganun pagka nasa LAN ka na di ba? Oo. Sa LAN kasi tuloy-tuloy yung laro eh. Parang hindi ka pine-prepare sa ganung environment. Parang lang siya eh. Alam ko may ganung game na parang ganun yung setup, every week yung laro. Nakalimutan ko anong game yun. Parang hindi yung first siya... DPC? Hindi, ibang game, I mean. Hindi Dota. Parang alam ko kinapi yung ganung setup eh. Tama ba ako? May malang ako. Ano ba yan? Valorant? Parang yung... Di ko alam kung LOL or something na... Basta hindi ko nakalimutan ko. Tapos yun Sige lang. Pangit lang talaga ng setup kasi kung pagpasok ka sa LAN, tapos hindi rin naman ganun setup. Pang hindi ka nire-ready sa ganung environment na yun din. Instead na nagpapakondisyon ka dapat, di ba? Pang tiya. Pero yung maganda lang din kasi kapag puro kayo talo, let's say, di ba per week isang game lang. Tapos na-feel mo, hihina mo first 2 weeks, first 2 games. Parang ang dali mo makabawi. Ganun yung nangyari sa mga ibang team eh. Ang hina nila, pero during DPC na 3rd week, 4th week, parang ang galing na rin. Nakapag-prepare sila, may mas natutunan na. Do you feel like the ideal, instead of no DPC, right? What if we still had like 3 major system, we had the old qualifier system, but the qualifiers mattered, right? Not just for qualification. What if the qualifiers still had something like DPC points? Would that be a good compromise? Would that be the ideal, actually? Parang interesting siya kasi parang magtutuon ka ba din ng time sa qualifying. Kasi ang pinaka-problema kasi talaga sa akin, para sa akin yung DPC time, wala talagang ibang tournament, di ba? Tapos sobrang tagal. So, kinakain yung buong oras ko na pakala sa tournament na to, mag-i-spend ako ng 3 months. Parang ganun nangyayari kasi qualifiers, pang 1 whole month or more. Tapos pag nakapasok ka pa, parang kasama na yun, di ba? Parang 3 months sa isang tournament, parang grabe yung... Parang punishment yung pakiramdam ko eh.
Kasi That's pag fair. nakapasok ka pa, hindi, wala ka naman secure na pera kasi nung time na yun, top 8 lang ata yung nakakuha ng pera, di ba? Yeah, I think so. Ah. Ang nangyayari nun, pagpunta mo ng LAN, ilang series lalaroin mo? Mga 8 to 10 series. Pag di ka nakaabot ng top 8, wala ka din mapapala. Yep. True. Di- Walang DPC, Lungkot walang yun. pera. Kumbaga Lipad kung lang. siguro isang buong DPC, pwede isang buwan. Tapos mayroon pa mga third party tournaments. Para solve yung mga ano doon. Kasi Yeah, I diba think parang dati nagkaroon din ng issue na ganyan na sobrang dami naman tournament kaya binago. Yeah, I think there was a year where it was really crazy. It was really hard to follow. 2018 na ata yun, pang kada uwi ko pala magka-qualifiers na agad ako. Sobrang Yeah. exhausting naman nun. Yeah. It's the exact Pinakamagandang year sa akin, 2019 na setup. Yeah, no, that's interesting because 2019, right? Like, you guys did really well with that system of DPC, yung majors na my points. And then TI got pushed back and then reset. How did you personally feel, Armel? Because this affected you directly. What did that fear feel like? Was it like, fuck? Yung did you just feel like that? Wait, yung ano ba? Bago nag-COVID, tas nakapanalo kayo, diba? Okay. Tapos may points, pasok na sana kayo. Tas nawala. Kasi Yung time nag-reset ni Val. I mean, at that time, parang hindi naman siya parang sobrang big deal sa akin na ano. Kasi parang wala ka na magagawa, nagka-pandemic eh. Parang hindi mo na makokontrol yun as a human being eh. Ay, thank you tayo sa Lloyd. Masakit lang yung natalo. Gcash. Nasaktan lang ako dun nung natalo na kami sa qualifiers ng TI. Kasi yun yung pinakamalaking TI eh. Right, yeah. Kasi dalawang TI yun eh na pinagsama eh. Tapos di kami imbes na direct invite na kami, di ba kami nakasali, di ba? At that time na nagka-pandemic, na-cancel, okay lang sa akin. Parang, okay, sige. What can you do? Naiyak lang ako nung natalo pa kami sa qualifiers. Sensible naman, sensible. TNC pa rin kayo nun, Mel, di ba? TNC pa din kami. Hindi, pero hindi yung hindi yung time na sinasabi ko. Yung time na sinasabi ko nung kami pa nila kuko noong 2019. Yung may epicenter pa na tournament. Ayun yung pinaka-good year eh. Yung 5 majors, tas 5 minor. Alam niyo yan? Yeah, that is a lot, yeah. Pang dun kompletong-kompleto tol eh. Truly. That was a good year. Sobrang daming tournament pa din na may mga nasisingit pa din kasi hindi kinakain sobrang ng time. Wait lang dito si Barlow, hindi nag-uusap. Wala si Barlow eh. Hello, pasok ka kay Discord, Lo. Hindi, nandyan siya. Hindi lang siya nagsasalita. Lo, shy type ka pala. Shy type? Hindi mo sinabi. Shy Kuya Barlow. Boss Joe, kaya hindi ka nasali sa Team Darling kasi wala sahod, totoo ba yun? Hindi tal. Si Abing kasi bumuo niyan. Alam nga palitan ko yung bumuo. Hijacker. Pinabulang. Ano yun siya bumuo, tas ako lalaro,